na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Patay ang usa ka lalaki samtang tulo ka mga kauban niini ang na-rescue human matrap sa pagbaha sa Busay sa Barangay Budlaan. 65 anyos nga lalaki gitigpas patay sa iyang 40 anyos nga anak sa Barangay Sudlon 1. Padayong gipangita ang usa ka lalaki human sa landslide sa Southern Leyte. Ug presyo sa mga produktong petrolyo muusbaw ug mga adlaw. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Usa ang patay ug tulo ang na-rescue sa nahitabong trahedya sa Kabag Fall sa Bukirang Barangay sa Budlaan, Cebu City. Ang detalye sa report ni Fe Maridumabo. Kini ang video sa rescue operation sa mga personnel sa BFP Special Rescue Force ug Cebu City DRMO sa Bukirang Barangay sa Budlaan nitong Sabado. Lisod ang pagluwas nining babae ug lalaki nga na-trap sa atbang nga bahin sa suba. Migamit og PC aron makuha ang mga biktima taliwa sa kusog nga bulog sa tubig. Duha ka malaglahing grupo ang matud pa na stranded sa lugar nitong Sabado. Ang nakita sa video ang aktual nga pagluwas sa duha ka 19 anyos nga babae ug lalaki sa Budlaan Waterfalls. Dili layo sa lugar, nakit-an ang patayng lawas sa usa ka 21 anyos nga lalaki. Mato di Budlaan Barangay Captain ni Risa Antulihaw, ang biktima nagkuyog sa iyang higalang babae. Paingon unta sila sa Barangay Canirag, apan nakaagi sa may Kabang Falls. Gilagway sa SRF BFP 7 nga tungod sa pag-uwan og kadangog sa dapit, nilanat gyud og dulan sa usa ka oras ang rescue operation sa duha ka managlahi nga grupo. Pag-abot diri sa Sitio Baugo, ay na may mga tao diri aginan nga ayaw mo paglahos kay ka nag-uwan na dito sa bukid. Kanang dako ginang baha diha mo abot. Kung maglugos mo. Yan ni anak man nga kanang ni padayon raman kuno. Naunag kalabang ang bayan niya, late na ni ambak tong laki, and then basin og naratol siya ma'am, gipahubo unta ang ihang backpack motong sa information ra pod nga ako na receive. However, murag sa iha tingaling karatol wa niya nahubo iyang backpack, murag ihang nada. So na submerge siya sa tubig, naka-add po tingali to sa gibug-aton, plus ang sug pod ato nga time is unsa gyud heavy gyud siya. Nanginaut ang kapitan og BFP nga ang mga dayo maminaw sa abiso kung luwas ra ba motabok o dili. Kung magdag-o, mag-uwan, dili na nagid unta mo lugos kay kung dag-om na kayong bukid niya, wala nag-uwan din hidapit sa among barangay. Kung man gid na siya, possible man gid na siya nga magbaha, mag-amping gid unta. Hindi na lagid mo lahos, no? Kung Dilagid mo lahos ba? Dili gyud ta malimot nga magpa-register sa atong barangay. Kay as observed, wala po to sila yung mga kuyog from barangay mismo nga maka-guide nila ba. So wala po sila nagpalista, ako silang giingnan nga importante nga magpalista ta kay just in case na ay mga hitabo nga ingon ani, matrace nga naay nangatkat. Dili pa madawat sa pamilya sa 21 anyos nga si Gerson Caballes ang nahitabo kaniya. Matud sa amahan, sa miaging buwan lang migraduar ang anak sa business management. Gidugang sa amahan nga nanangin si Gerson nga magcamping sa Canirag kauban ang best friend niini nga babae. Kung nasayod pa lang siya nga adunay sapa ang agian sa iyang anak, iya unta kining gihatod o wala niya tuguti. Si Gerson ang kamanghuran sa duha niya ka mga anak. I-welcome yun akong anak, Lord, kay bawi ko nga grabe kabuutan akong anak. I-welcome yun Lord, Lord, amping kay mauna akong ibuhat sa akong anak. Ampingan ako maayo. Pero sa katong time, lagi ko kaprotek sa akong anak. Oba ni Marlon Malgazo, Godfrey Relien o Cleofer Lumayag. Fe Maridumabo. Balitang Bisdak. Nadakpa na ang 40 anyos nga mitigbas patay sa iyang 65 anyos nga paralisadong amahan sa Barangay Sudlon 1, Cebu City. Sayranta ang update ni ini sa live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, subo palandungon nga ani usa ka amahan ang giunay sa pagpatay sa kaugalingon niyang anak usas mga anggulo nga nagtukmo dinhi ang posibleng pagkaubos niya sa impluwensya sa illegal nga drugas. Dili matukib ang kasakit nga gibati sa asawa ni Victor Obinario nga nagsudong si Embana sa Lungon. Nahitabo ang linuog nga krimen gabi ini atong Huwebes sa Sitio Alfagate, Bukirang Barangay Sudlon 1.
Nakita na lang sa igsuon sa biktima nga naligo sa kaugalingong dugo si Victor nga nakahiagom og mga samad tinigbasan sa ulo, sa liog og sa iyahang pulso. Ang gitumbok nga suspect, ang 40 anyos, kinsa misibat, human niya gipatay ang iyang amahan. Matod ni Eufemia nga wala siya atol sa panghitabo. Kung anaa siya, posibleng nalakip kuno siya sa gitigbas. Kay matod ba, mibahad na ang suspect nga patyon sila. Ilabi na kun musuol na kuno ang problema sa iyang pangisip. Ang akong bana, kanang dali sad masuko, kay hiblaron lagi, sir. Ito sila nakainitay og so mayaw-yawan po siya usahay. Itambagan niya ikasuko sa kong anak mo to sila nga nakainitay siguro. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga nalambigit sa illegal nga drogas ang suspect. Nasuko matod pa kini dihang gibadlong sa amahan. Ito kasi yung suspect na natin na-involve din sa drugs. Involved siya sa drugs. So before nangyari yung yung pagpatay niya dun sa papa niya, meron tong kaso na haharapin sana kasi meron siyang ninakawan na isang bahay doon na nag-complain sa barangay na nanakawan niya ng pera. Ngayon, yung biktima na nanakawan niya, nagsumbong sa papa. Ngayon, ang sabi nung parang pinagalitan to ng papa niya nung gabi na yon. Dali na sikop ang suspect atol sa hot pursuit operation. Giyang ko niya nga iyang gipatay ang amahan kay matod pa nagtuo siya nga patyon siya nini dihang nakit ang adunay dala nga sundang sa kilid. Sa akong papa, kung asa ka magarong ibutaw sa Ginoo pa, silo ako sa akong nahimo kay nawa ako sa akong panguna-huna nga out-balance. Desidido ang asawa sa biktima ug inahan sa suspect nga pasakaan og kaso ang anak. Jojo, palihog dong. Usabay in taon imong huna-huna. Magbago na. Magbago unta ka. Sa sakit alang sa usa ka inahan nga taralon sa hukmanan ang iyang anak apan gikinahanglan kini niyang buhaton tungod og alang sa hustisya pagkabot sa nahitabo sa ilahang padre di pamilya. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Samda ng usa ka babae kinsa gidudahang police asset, human po sila niadtong Sabado sa gabi sa Barangay Hipodromo ning Dakbayan sa Sugbo. Nasayran sa kapulisan nga miadto sa lugar ang biktima kauban ng iyang live-in partner aron mobisita sa iyang higala. Apan nakasugat sa mga biktima ang sospek nga namasangil kanila nga mga police asset. Sa way paglangan, gipusil sa sospek ang 40 anyos nga babaeng biktima. Dali nga misibat ang sospek nga kanhi piniriso nunod sa kalambigitan niini sa iligal nga droga. Kasamtagang nagpaalim ang biktima sa ospital ug padayong gipangita ang suspitsado. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Balik na sa normal ang operasyon sa Mactan, Cebu International Airport. Pipila ka oras human gisirad-an ang runway tungod sa gipahigayong repair. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kini ang 8 meters nga gitas-on sa nagusbat nga bahin sa runway sa Mactan Airport nga daling giayo sa mga personnel sa tugpahanan ni atong Sabado. Wala mahinayon ang repair ni atong Biyernes tungod sa uwan nga nasinati. Subay sa repair, napugos ang tagduma sa airport nga pasirad-an ang runway kundi inapektuhan ang mga departing ug arriving flights. Matod sa Mactan Cebu International Airport Authority o MCIAA, muabot sa 89 flights ang naapektuhan kundi ubay-ubay ang mga delayed flights. Dunay na po ka mga flights ang na-divert sa Iloilo, Bohol Panglao International Airport ug sa NAIA. Samtang giayo ang primary runway, gipagamit lang una ang alternate runway sa airport. Alas 7:30 sa gabi ni atong Sabado, nahuman ang repair ug nahibalik ang operasyon sa primary runway. 6:30 start na ta sa ato ang operations at the second runway. No, maayo na gani gyud kay nagamit na nato ang second runway karon for emergencies. While nag-repair me sa ato ang main runway, anya at 7:30 sa gabi because of the curing time pa man, ato na po na-open ang ato ang main runway. Kagahapon, ubay-ubay ang mga pasahero nga wala makasakay pagkasabado ang miabot sa airport.
Usa nila ang pamilyang Samson nga pauliay sa Iligan City. Now it's extended to 7 days because gabi man ta. So yeah, it's nice. At least dili ko kukuha ng eskwela. They said nga runway is a problem man, so that could be, pero they said nga it's kuan daw, it's nature na ano, kay I had experience natural calamity. Now no compensation. So that's a bad thing. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka foreman ang missing atol sa hitabong landslide sa barangay San Ramon, San Ricardo, Southern Leyte nitong Sabado sa gabi. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nahitabo ang insidente dihang nahinanok pa ang mga residente sa lugar. Mikalit sa pagdahili ang mga bato ug yuta gikan sa ibabaw nga bahin sa bukid ug nitabon sa usa ka parte sa dan ug nilahos pa kini sa baybayon. Matud sa OCDA, tulo ka pamilyahan ang apektado human nagubang ilang balay sa landslide. Gawas sa tulo ka balay, nagusbat usab ang pipila ka mga kabtangan susama sa mga motorsiklo. Ang usa ka barracks nga gistaran sa mga construction worker ang himpit nga natabunan apil ang dump truck ug concrete mixer. Dugang sa OCD8 nga usa ka foreman ang gireport nga nawala atol sa panghitabo. Yung dahilan po kasi ma'am is due to incessant rains daw the night before. Nagpadala og quick response team ang Office of the Civil Defense Region 8 kauban ng Police Regional Office 8 kagahapon. Ang pagpangita sa 54 anyos nga foreman ang usa sa ilang gitutukan. Yung ground penetrating radar, although yung ginagawa rin kasi ngayon ng ating local responders ay para din mapadali ay naghuhukay muna sila. So, yung ginagawa na lang kasi ngayon ma'am is retrieval operation. Dahil na po like 24 hours na rin po from the incident. Although we are still hoping naman na buhay pa siya. Nitabang sa operasyon ang nagkadayang ahensya sa gobyerno sama sa DPWH ug Philippine Coast Guard. Nagpadayon usab ang pagpanghatag sa San Ricardo LGU ug sa Southern Leyte Government sa dinaliang tabang sa mga apektadong residente. Giandam na usab si LGU ang financial assistance. Samtang clearing operation nagpadayon pa usab. Paalala sa mga LGUs na mag-conduct din po talaga ng risk assessment, especially po ngayon na patuloy na rin po yung pag-ulan. So yung mga areas at risk for flooding and also rain-induced landslide ay dapat po matugunan agad-agaran. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Dulan sa 400,000 pesos nga balor sa iligal nga drogas ang nasakmit sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla ug sa Talisay City sa duha ka managlahing operasyon niadtong Huwebes sa hapon. Nasakmit sa Minglanilla Police sa Barangay Kalahuan, Minglanilla ang moabot sa 344,000 pesos nga balor sa iligal nga drogas. Nasikop si alias Kalaw, 36 anyos, lakip ang iyang kauban nga si alias Tigi, 26 anyos, nga taga Barangay Vito sa Baong Lungsod. Nakuha kang alias Kalaw ang gituhuang shabu nga mitimbang og kapit 50 ka gramos. Samtang sikop usab ang usa ka 57 anyos nga panday sa Barangay Lawaan 3, Dakbayan sa Talisay niadtong Biyernes sa kadlawon. Nasakmit gikan kaniya ang kapin 20,000 pesos nga balor sa drogas. Napasakaan na ang tulo ka mga didakpan o kaso karong adlaw. Human sa duha ka semana nga rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo, di pahibaw sa mga kompanya sa lana nga adunay oil price hike nga ipatuman ug mag-adlaw July 15 alas 6 sa buntag. Muusbaw og 70 sentimos ang gasolina kada litro, samtang piso og 40 sentimos ang diesel. 80 sentimos usab ang pag-usbaw sa kada litro sa kerosene. Ang paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo, epekto sa global market. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga lugar sa Metro Cebu sa nakalabayng weekend. Si Rico Sereno sa report. Human mubunok ang uwan nitong Biyernes na sinati ang pagbaha sa pipila ka lugar sa Metro Cebu. Usanin ini sa may VSF Tambis, Barangay Umapad, Mandaue City, kundiin daling misaka ang level sa baha. Tungod sa kakusog sa bulog sa tubig, misulod kini sa mga balay. Dunay pipila ka mga residente nga nagbantay sa ilang mga motor
aron dili madala sa kakusog sa tubig. Nanawagan ang mga residente nga masolusyonan ang problema sa kanunay nga pagbaha sa ilang lugar. Lakip sa nakasinati og taas nga level sa baha ang sitio Papaya ug Manga sa barangay Ibabaw, Estancia. Naabtan pa sa news team ang pipila ka mga lugar nga gibahaan hangtod Sabado sa buntag. Matod sa mga residente, dunay lugar nga lapas pa sa taw ang level sa baha. Tungod niini, mihikling o gi-rescue ang uban nga mga apektadong residente. Muabot sa 35 ka pamilya o 175 ka individual ang gibalhin sa barangay gym ug natug sa mga modular tents. Digda mo ko dire, padung nang tao ba. Ya, pag abot dire, isuod man tubig dire. Kalit mo usog man kayo, saka. Paspas kay magsaka. Oh, nya kana ning sada, laom kina diha. Ah, mo tuhod, tumba mo yung motor. Paspas kayo. Daga kay na damage ako, tindahan ako, damage. Wala na. Mga butang na ko nang lutaw. Asa ko tubig sa lugar sa. Sa kaduhang ko na sa taas na ginamo, kaduhang andana. Abot na. Sa una, danar mo sa silong. Kiniusap ang nasinati sa uban nga mga parte sa Cebu City ni atong Biyernes sa gabi. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Nibangga sa usa ka concrete barrier sa Mandaue City kini usa ka pick-up pasado alas 9 kagabi. Ang disgrasya na hitabo sa may daan DM Cortez sa barangay Paklaan. Nagsubay raunta sa daan ang sakyanan nga padung sa UN Avenue dihang kalit nga mikabig sa barrier. Na-damage sab ang usa ka balay sa maong insidente. Ang owner daw sa resident willing sad pud siya nga mo settle things but nato siya na damage which is from a property from the Mandaue City. So mo lang sad pud na ang iyahang usa sa iyahang mga tulubagon karon. Maayong pagkabulasot sa kanal niining bus nga diryot matumba sa daplin sa National Highway sa barangay Perelos, Carcar City, kaganihang kadlawon. Pirting gubaan ni atubangan nga bahin sa usa ka auto, human ang duha ka sakyanan nagkabanggaanay. Matod sa mga nakasaksi, ni overtake ang auto sa gisundan niini nga wing van. Hinungdan nga naabot kini sa pikas nga lane kundi nagsubay ang bus. Gisulayan pa unta kini paglihay sa bus, hinungdan nga nahog kini sa drainage apan gikabangga gyud gihapon ang auto. Anaara sa luwas nga kahimtang ang mga pasahero sa bus samtang nadala gyud sa tambalanan ang driver sa auto. Tungod kay nahutdan og sabon nga pangkaligo, ni usa ka 39 anyos nga lalaki ang nanglungkab sa usa ka sari-sari store aron manguha og sabon. Apan giapil niya pagdala ang uban nga mga tinda nga niabot og 15,000 pesos. Nahitabo kini sa barangay Cogod Pardo sa Dakbayan sa Sugbo, Miyerkules sa kadlawon. Tungod sa CCTV, daling nailhan og nadakpan ang suspect kinsa usa ka construction worker. Giangkon sa suspect nga maligo na unta siya kay mo duty sa trabaho. Sanglit bag-o pa siyang nakatrabaho. Wa man siya'y sabon. Kay walay sabon humot ang iyang nakita, busa bareta na lang panglaba ang iyang gikawat. Ug nakahukom siya sa pagkuha sa uban nga mga baligya nga naglakip sa dilata, kape ug uban pa. Ma'am, sir. Ako lang dukuhan na na. Oo. Ako lang dukuhan bayaran sa mga kawan mo. Ang uban naman na mo. Giawhag ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga mall sa Dakbayan nga pahugtan pa ang seguridad aron dili musiaw ang mga kawatan. Niadtong miaging semana siyam ka mga miyembro sa organisadong grupo sa mga kawatan nga gikan sa kauluhan ang nadakpan sa kapulisan sa Cebu City. Midayo sa syudad ang grupo aron mangawat sa mga baligyang makalungutang sa malls. Nakuha kanila ang mga branded nga salina nga nagkantidad og kapin 100,000 pesos. Wala na mohatag og komento ang mga dinakpan kinsa napasakaan na og kaso. Gihimugatan sa mayor nga dili lang sa mga entrance ang pagpahugod sa seguridad kun apil na ang mga parking areas kay posibleng ang mga kawatan adunay mga sakyanan. Abot sa mga malls kay mao man gani ilang gitan-aw asa sila makakuha og daghang biktima nga i-tighten lang gyud nila ang ilang security karon.
Nagtigom og gituki sa Talisay City Social Welfare Office, Talisay Police, kauban ang Gender and Development Code God Focal sa 22 ka mga barangay. Ang nahitabong gubot sa mga batan-od sa usa ka imnanan sa poblasyon Talisay City sa miaging simana. Kini aron masiguro nga wala na susamang insidente. Samtang gi-review o gituki usab sa Talisay City Police atol sa ilang tigom sa City Advisory Council o sa Peace and Order Council ang mga ordinansa sa mga business establishment kabahin sa pagbili sa mga minor de edad nga makasud sa mga establishmento o mabaligyaan o ilimnong makahubog. Part na siya sa activities nato for PCR month and also ato apong ginahatagaan gyud og recognition ang mga accomplishments o contributions sa atong mga God focal person sa mga barangays. Kining mga God focal part sa ila hapon is they conduct advocacy not only on children but also parents. Labi na tudluan pud ang mga ginikanan ug nasa advocacy on parent responsibility. Mga Greenpeace activists nanawagan ngadto sa nasudong kagamhanan kasiguruhong pabayron gayon ang mga nasod ug dagkong patigayon nga nakahatag og kadaot sa kalikupan ug nakatampo sa climate change. Si Luan Mayrundina sa report. Pahigayon karon sa Lapu-Lapu City ang 6th meeting of the Board for the Fund for Responding to Loss and Damage kun FRLD. Naumol ang maong board atol sa United Nations Framework Convention on Climate Change aron hatagan og pondo ang mga developing nations sama sa Pilipinas nga grabing maapektuhan tungod sa climate change. Wala makatambong sa tigom si Presidente Bongbong Marcos Jr. apan ang mensahe niini ngadto sa board gibasa ni DNR Secretary Rafael Lotilla. Sa mensahe sa Presidente, nanawagan kini ngadto sa board nga unta makakabot og maayong resulta sa tigom. Gihimugatan niini nga usa ang Pilipinas sa labing apektado sa climate change ug mahinungdanon nga ma-operationalize na ang nahukman dito sa Barbados nga mogahin og pasiunang $250 million alang sa tuig 2025 ngadto sa 2026. Here in the heart of Cebu, we are hopeful that important matters will be resolved, especially the operationalization of the Barbados implementation modalities. Making these decisions will not be easy. These, however, are necessary in shaping a fund that is fair, future-ready, and responsive to those who need support. Dakog matabang ang maong pondo aron makahimo og matinud-anong kausaban. When it comes to addressing loss and damage, business as usual is not an option. Every delay means more families without shelter, more livelihood disrupted, and worse, more lives lost. The cost of inaction is far too high. The moment for change is now. Ang kalihukan mulungtad hangtod sa Biyernes, Hulyo 11. Ug ning unang adlaw sa pagpahigayon sa tigom, gipaabot sa mga Greenpeace advocates ang ilang panawagan ngadto sa presidente pinaagi sa pagpahigayon og malinawong lihok protesta sa gawas nga bahin sa hotel diin gipahigayon ang tigom. Nanawagan sila ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga siguraduon gayong mapabayad niini ang mga dagkong kompanya nga nakamugna og kadaot sa kalikupan. We know that the Philippines is at the forefront of the climate crisis. Unfortunately, we are ground zero for escalating climate impacts. We stand to lose 13% of our GDP by 2040 as climate impacts escalate. Dugang sa taga Greenpeace, kuwang ra kaayo ang pondo nga nakolekta sa board gikan sa mga nasod nga nisalmot sa Paris Agreement. We know that around $400 billion annually is needed to respond to loss and damage, and yet only $700 million have been committed. There's no money yet, it's just committed. No? So really, there needs to be urgent payment. Wala tuguti ang mga sakop sa media nga makakover sa maong tigom. Ug wala pa usay gilwatang pamahayag ang DNR kabahin niini. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrundina, Balitang Misda. Gihimugatan sa pipila ka mga GMA executives sa ilang speech ang humble beginnings ug pagpasalamat sa kalampusan sa GMA atol sa Beyond 75, the GMA 75th Anniversary Special. Ano ang report ni Mark Reggie Abella? Nagbilak-gilak ang mga Kapuso Stars atol sa ilang pasundayag sa Beyond 75 the GMA Anniversary Special. Usa sa mga highlights sa programa ang makalingaw og modern rendition nila Alden Richards ug Michael V sa SB19 hit song nga Dungka.
Mihalad usab og awit si Dingdong Dantes kauban ang Ben and Ben. Wala usab nagpauwahi sa song and dance performance ang past and present generation sa mga sangre. Gipasindunggan usab ang mga tigbalita sa GMA Integrated News ug GMA Public Affairs. Present usab ang PBB Celebrity Collab Edition Housemates. Sa pagsaulog sa Diamond Anniversary sa Kapuso Network, gibalik lantaw ni GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon ang humble beginning sa GMA. From the very beginning, we were fearless. And that spirit still lives in everything we do. Our rise as the country's most trusted and most awarded network wasn't easy. But it was based on solid foundation, built by journalists, editors, storytellers, dreamers, believers, and a nation that never stopped tuning in. Nagpasalamat usab si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. sa mga milangkob sa network nga nahimong kabahin sa kalampusan sa 75 na katuigan sa GMA. GMA is where we all belong. We have laughed, cried, learned, and grown together. We were there to celebrate our country's triumphs over adversaries and threats. As we look beyond 75, we venture into a new frontier while embracing a future of even greater challenges with hearts full of gratitude and optimism in the pursuit of the same excellence that has brought us to this remarkable evening together. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Suportado sa bagong hepe sa Cebu Police Provincial Office kung CPPO ang programa ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, ilabi na sa pagsiguro sa kalinaw sa lalawigan. Samtang gipaniguro usab niini ang disiplina sa kapulisan sa probinsya, ilabi na sa pagpatuman sa 5-minute response time sa pagtubag sa alarma. Ano ang report ni Alan Domingo? Bago pa lang milingkod sa katungdanan si Police Colonel Christopher Bermudez, nakahanay na ang iyahang mga programa. Lakip siyang prioridad ang dali nga pagresponde sa alarma base usab sa kamanduan sa liderato sa PNP diin way rason nga dili mahimo ang 5-minute response sa alarma bisan ni adto mga naa sa remote nga dapit sa probinsya din adunay pamaagi nga ilang mahimo. Nagsugod na sa paglibot ang bagong hepe sa CPPO aron masiguro nga mapatuman ang programa apil na ang disiplina sa kaugalingon. Inaalay natin sa programa ng Chief PNP natin. Unang-una yung 5 minutes response. That's why 2 days nag-iikot na ako ng mga stations and our regional director is very much happy kasi minimit ko yung 5 stations a day. Tinguha ni Bermudez nga masumpo o mapaubsan ang krimen sa lalawigan. Subay usab sa gipadayag ni Governor Pamela Baricuatro nga naalarma sa naitabong mga krimen sa probinsya kinsa mibasol sa illegal drugs nga usas mga hinungdan. Pababain natin ang krimen. Kung pwede nating masiro natin. And focus on more on accomplishment. Dahil naniniwala ako is offensive is the best defense talaga. Palambuon usab niini ang kahana sa kapulisan sa teknolohiya aron maggamit sa monitoring ug pagpadangat sa kasayuran sa katawhan ug mismo sa ilang organisasyon. Samtang gihatagan o gibugaton sa CPPO ang suporta sa mga LGU, ilabi na sa ilang mobility ug uban nga mga panginahanglan. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa nagkanindot ng mga eksena sa Encantadia Chronicles Sangre karong gabi bapuno sa pagsuway si Tera nga gidala ni Bianca Umali sa kalibutan sa mga tao. Kinihuman giangkon niya ang salaod nga wala niya buhata. Nunot niini nabalhog sa prisuhan si Tera. Apan sa pagmata ni Perena, kalit nga adunay nabantayan si Tera sa iyang buko-buko. Mailhan na baka kini nga gitawag na siya sa Encantadia. Kana ang dungantang siren karong gabi sa Encantadia Chronicles Sangre alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras.
Samtang makita ninyo kinibong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon, buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahid sa Pilipinas. Apil na ang mga kapuso nato abroad. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas na komisyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.